Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng nanonood sa malayong lugar. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong hapon po ay ang ikalawang video vlogging po natin sa programang ito upang ibahagi natin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakapakinig, sa mga tao na nais ng tamang landas o hinahanap nila ang tamang pananampalataya. Nandito po ang channel na ito upang magbigay sa inyo ng simpleng representasyon ng Christianity po. Ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol sa pananampalataya, sa buhay pananampalataya. Ako po ang inyong lingkod, Arwin Jan Lizardo, upang magbahagi sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon natin. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ang gawain ito sa internet na pinasisimulan ko. Pangalawa pong bahagi ay nawa po ay inyong basbasan at ganapin nyo po ang inyong kalooban sa hapong ito. Nawa sa linggong ito na inyong araw-araw na Panginoon ay mapupurihan kayo, maparangalan kayo. Nawa pagtuturo at pagbabahagi ng inyong salita ay maikalat sa katauhan sa lahat ng nakikinig. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, itago niyo lamang po sa inyong likuran. Ito po ay inyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpapasimula sa gawain sa online. Sa pag-awit ng awitin papuri sa Panginoon. Ang kakantahin po natin, sabayan niyo po ako, ay ang Through It All. Kantahin po natin. Nawa po ay mapupurihan natin ang Panginoon sa araw-araw, sa bawat oras ng ating mga buhay. Purihin natin siya, sambahin siya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait to you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Now I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love, faithfulness to me. I'm carried in everlasting. You'll never let me go through it all. Tunay po na ang Panginoon ang dapat nating sambahin, ang ating dapat kantahan, ating dapat papurihan sa ating mga buhay. Yun po ay handog natin, simpleng awitin para sa Panginoon. Nawa po nag-enjoy po ang bawat isa, bawat kung saan man kayo lugar, naawitan po natin ng Panginoon. Hindi lamang po sa pamagitan ng pag-awit, kundi sa pamagitan po ng ating mga buhay. Na lagi po tayong nakakonekta sa Kanya para pong sa mga bagong panahon ngayon. Kung walang wifi, di ba, parang wala tayong buhay. Ganun din sa Panginoon, kung wala tayong panalangin, kung wala tayong pagbabasa ng Biblia, wala po tayong connection sa Kanya. At natutuwa po tayo ngayon at nagagamit po natin ang mga bagong teknolohiya, ang internet, upang mabahagi po natin ang mabuting balita sa mga tao. Noong nakaraan po, ng una nating vlog ay ate pong tinalakay ang katanungan, ano nga ba ang Kristiyano? Ano nga ba ang tinatanong natin? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang mga tanda ng pagiging Kristiyano? Na binasa po natin na may mga katotohanan o katangian. Halimbawa, isang Kristiyano pala ay isang bagong nilalang, may bagong pagkatao, at binigyan ng kaliwanagan, ng kaunawaan sa buhay na walang hanggan, ang pagiging tagalangit. Binigyan siya ng kapamahalaan, binigyan siya ng mana sa langit, binigyan po siya ng bagong pagkatao. Ang kaligtasan po ay tinataglay na po ng isang Kristiyano. Gayun din po, may bago na siyang kagustuhan, o kung dati po ay ang kanyang mga kagustuhan po ay para lamang sa kanyang sarili o para lamang sa mundong ito, o nagugulumihanan po siya kung ano ang silbi ng buhay. Ang pagiging Kristiyano po ay sumasagot sa mga ito dahil po sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging isang ligtas. Sa buhay pa lamang po na ito ay makakamtan na po natin yung direksyon kung paano natin luluwalhatiin, paano dapat nating sambahin ang lumikha po sa atin. Sapagkat ang kahulugan po talaga ng buhay ay ang pagkakilala po natin sa ating may likha at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang ating referensya pong gagamitin ay ang banal na Biblia, ang English, nasa Good News Translation po, at ang Biblia po na Tagalog version, na usually ito po ginagamit po natin para sa mga kababayan natin Pilipino upang sila ay makaunawa. Ang pag-aaralan po natin ngayong hapon ay patungkol sa mga karapatan at mga tungkulin sa pananalangin. Ano ho ba ang pananalangin? Ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa pananalangin. Ang isang Kristiyano po ba, ang isa pong anak ng Diyos ay dapat manalangin? Sino po ba sa inyo ang miyembro ng isang pamilya? O sino po ba dito ang anak sa kanyang magulang? Kung natatandaan po natin sa mga alagad ni Kristo, mayroon pong nagtanong sa kanya. Ano po ang katanungan? Rabbi o Panginoon, paano po ba manalangin? Itinuro po ng Panginoon, ang pananalangin ay nag-uumpisa sa pagtawag sa kanyang Aba o Ama. Pagtawag sa kanya ng Ama
Ama naming nasa langit. Kumbaga po, pag nanalangin po pala, kinakailangan ang pagkakilala mo sa iyong sarili at kung sino ang iyong tinatawagan. Ang isang anak ng Diyos o Kristiyano ay tumatawag po sa kanyang Ama na walang iba kundi ang Diyos na lumikha. Ang Panginoong Jesucristo po ay tumawag sa kanyang Amang Diyos. Sapagkat si Kristo po ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Yan 3:16. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Bigyan natin ng pasimula po. Ngayong ikaw ay kumikilala o nakikilala natin ang pagkristyano, tayo po bang lahat ay Kristiyano na? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, masusuri natin na may kahulugan na po ang buhay. Na ang bawat minuto o bawat sitwasyon sa ating buhay ay may kahulugan. Walang nangyayari dahil sa aksidente. Lahat po ay may rason. Alinsabay nito, naramdaman natin sa sarili natin ang karapatan natin bilang anak ng Diyos. Ating pong pag-aaralan ang patungkol sa pananampalataya, ang buhay pananalangin. Ang isa sa mga katungkulan o isang karapatan natin sa pananampalataya ay ang pananalangin. Ang bagay na ito ay tinuturing na tungkulin sapagkat nararapat gawin ng isang mananampalataya. Ngunit higit sa lahat, ito ay tinuturing na karapatan din. Sa kadahilanang ang lahat ng tao ay maaaring manalangin nang dapat ay may pananampalataya, nang dapat ay may katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng manalangin ng basta na lamang po sapagkat siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Sapagkat ang tinatawagan po natin ay ang mas makapangyarihan pa kaysa anuman sa lupa. Sapagkat siya ang may likha po sa ating mga tao. Karapat dapat lamang itong siyang luwalhatiin, papurihan, parangalan sa kanyang kung sino po siya. Maunawa natin na ang pananalangin ay ang pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon po natin sa may likha po natin. Ang panalangin ay may mahalagang bahagi sa pagiging Kristiyano. Pangalawa, inihahayag po natin ang ating mga kamalian. Inihahayag po natin ang mga nagawa nating hindi maganda sa harapan niya. Nagpapasalamat din po tayo sa pananalangin. At ang huli ay ang paghingi natin ng mga pangangailangan natin. Sino po ba sa atin ang walang mga pangangailangan? Halimbawa na lamang po, sa bawat yugto na ating buhay, mula ng pagkabata po natin, mula sa pagbibinata bilang o kaya pagdadalaga, sa mga kababaihan, o sa middle ages po, at hanggang tumanda po, lahat po ng tao ay may walang katapusang pangangailangan. Kaya nga po, sabi sa panalangin ng Ama namin, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Una natin pangangailangan ay masustain ang buhay natin. Mabubuhay po ba tayo kung walang pagkain? Mabubuhay po ba tayo kung walang hangin? Mabubuhay ba tayo kung tayo hindi iniingatan ng Diyos? Alam po natin na ang lahat ng tinatamasa ng tao, hangin, tubig, pagkain, ay gagaling lamang po sa Kanya. Sa anumang bagay o kaparaanan, sa masama o sa mabuti, ang Diyos ay pantay-pantay po. Pinauulan niya at pinaaarawan niya po ang bawat nilalang niya. Wala po siyang tinatangi. Mabuti po siya sa lahat. Ano ho ba ang mga oras o tamang panahon sa pananalangin? Tayo ay dapat manalangin lagi. Babasahin po natin sa Lucas 18, versikulo 1. Ating basahin sa Lucas 18, versikulo 1. Basahin po natin sa ang Biblia. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Kapag po tayo ay nanghihina, nakararanas ng halimbawa po naboboring po tayo, kung tayo po ay nawawalan ng pag-asa sa buhay, kinakailangan po pala ay ang pakikipag-usap sa Panginoon. Unang Tesalonica, Kabanata 5, versikulo ay 17. At ipuntong hayan.
5:17. Ito po nakasaad. Magsipanalangin kayong walang patid. Tayo po ay ini-encourage na manalangin walang katapusan, walang patid, walang tigil. Ang salitang manalangin walang patid ay nangangahulugan lamang na bawat sandali tayo ay nararapat manalangin. Hindi naman po ibig sabihin na wala na tayong ibang gagawin sa buhay. Bagamat ang ibig sabihin po noon ay ang pag-iisip o diwa po natin ay nakatali po sa Panginoon. Ang ating puso po, ang ating buhay, ang ating pag-iisip ay sa Panginoon. Ano pa po? Dapat lagi pong nakaugnay sa Panginoon Diyos. Naalala niyo po ba kung sa mga magkasintahan po o sa may mga anak, 'di ba po, o may mga asawa, 'di ba po ang komunikasyon ay napaka-importante po. Lalo na po yung mga nasa ibang bayan o nasa ibang bansa. 'Di ba po napakahalaga ang pagtawag. Kung tatawag or magte-text po tayo, magte-chat sa malayong lugar, napaka-malaking tulong po 'yon para ang relasyon po natin sa ating mga anak o sa ating mahal sa buhay ay ma-reinforce o manumbalik po, sapagkat kinakailangan po talaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan. Gayon din po sa pananampalataya. Gayon din po sa buhay espiritual, ang pakikipag-usap po natin sa Diyos ang importante po. Tayo ay dapat manalangin sa umaga, awit 5, versikulo 3. Mga awit kabanata 55, versikulo 17. Tayo ay dapat manalangin sa tanghali. Tayo ay dapat manalangin araw-araw, Lucas 18, versikulo 1. Tayo ay dapat manalangin araw at gabi. Basahin po natin sa mga awit, kabanata 88, versikulo 1. Mga awit, na nakalagay po ay araw at gabi ang pananalangin po. Saan po ba ang dako panalanginan? Saan po ba dapat ang lugar na panalangin? Ito po ba sa simbahan lamang po ba tayo dapat manalangin? O sa lugar na tinatawag nating banal na dako? Ating pong basahin sa Mateo 6, verse 6. Sa isang saradong silid. Matthew 6, verse 6. Matthew 6, verse 6. Ito po ng sa aklat ni Mateo, verse 6. Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ang gaganti sa iyo. O gagantihan tayo ng Diyos, gagantihan ka. Sa loob ng iglesia, Lucas 18, versikulo 10. 18, versikulo 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Kung natatandaan po natin ang kwentong pong yan, ang isa ay isang relihiyoso at ang isa ay makasalanan. Yung isa po, sinasabi niya sa kanyang sarili, ako ay makasalanan. Inaamin niya pagiging makasalanan niya, sinusuntok niya ang kanyang dibdib, at siya ay nananalangin sa Diyos. Samantalang isa ay isang arogante at sinasabi niya na mapalad siya ay banal na tao. Mapalad siya hindi siya katulad ng masasamang tao. Alam niyo po ba na ang kinalugdan ng Panginoon Diyos doon ay ang taong tapat sa sarili, taong mapagkumbaba, na inaamin niya na siya ay may pagkukulang sa Diyos, na siya ay hindi perpektong tao.
Sa lahat po ng dako, unang Timoteo 2 versikulo 8. Ano ba ang mga dapat nating ipanalangin? Ang mga dapat ipanalangin ay mababasa natin 17 ng Juan, kabanata 20. John chapter 17 verse 20. Hindi lamang sila ang ininadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ng mga Kristiyano po, dapat ay nananalangin. Ang ating mga kaaway, panalangin po natin yung mga una sa Juan kabanata 17 versikulo 20, ang mga ligtas o mga Kristiyano, ipapanalangin po natin sila. Ano pa, sinabi rin na sa atin ng Panginoon na ipanalangin din natin ang ating kaaway. Mateo 5 versikulo 39, ating ang basahin. Mateo kabanata 5 versikulo 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, ihirap mo naman sa kanya ang sa kabila. Verse 44 or 44. At tapos sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisipag-usig. Hindi lamang po ang mga kapwa nating kapatiran o kaibigan po natin, maging po ang kaaway po natin o yung wala naman tayong ginagawa, inaaway po tayo, itinuturo ng Panginoon na magpatawad po tayo sa kanila, ipanalangin po natin sila. Ano pa po? Ang pamahalaan at ang mga nanunungkulan, unang Timoteo 2 versikulo 1 hanggang 4. 2 verse 1 to 4. Ating babasahin. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay na inaaral ko sa mga ko na naing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Verse 2. Ang mga hari at ang lahat ng mga nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at mapayapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at nakaalam ng katotohanan. Alam niyo po, bilang Kristiyano, nawawala po sa atin dapat ang pagiging selfish o magiging complain sa pamahalaan o sa anumang mga bagay. Hindi po ibig sabihin ng isang nakakaalam ng katotohanan o magiging isang banal ay lalabanan na po natin ang masasamang gobyerno o ano. Sa halip ay ating ipapanalangin sila upang mai-correct o panalangin natin sila na magkaroon sila ng maayos na pananaw upang sila man din ay makatuklas ng katotohanan. Tayo po ay nagnanais na sila man o ibang mga tao ay makaunawa rin po ng pananampalataya. Kahit po kaaway natin, ipapanalangin po natin upang sila din ay maging Kristiyano po. Ang mga manggagawa, papanalangin din po natin yung mga pastor po natin, mga misyonaryo, yung mga naggagawa po sa church, kasi po nagsasakripisyo po sila ng panahon, nagsasakripisyo po sila ng oras para sa gawain ng Panginoon. Alang-alang po sa ating, alang-alang po sa mga tupa na sa mga miyembro upang tayo po ay mapalapit sa Panginoon.
na mababasa po natin sa ikalawang Tesalonica 3, 1 hanggang 2. Ano pang ipapanalangin natin? Ang ipapanalangin din po natin ay ang mga may sakit. Santiago 5, versikulo 13 hanggang 16. Ano ba ang mga narapat isipin tungkol sa pananalangin? Ano po ba yung mga dapat nating mga iniisip? Una, manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lagi po nating isisentro ang ating panalangin sa Panginoong Hesus sapagkat siya po ang tagapamagitan po natin sa Ama. Juan 16, versikulo 26. Juan 16, versikulo 16. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y hindi ninyo makikita. Okay po. Patungkol po yan sa 26. Verse 26. Sa araw na iyon ay magsisihingi kayo at sa aking pangalan, at sa inyo'y hindi ko sinasabi na kayo'y idadalangin ko sa Ama. Yun po, nangangahulugan po na dapat po sa Panginoong Jesucristo tayo ay dapat po sa pangalan ng Panginoong Jesus, o nangangahulugan po na dapat po ay ito ang kalooban ng Ama sa pamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Sumunod sa mga utos ng Panginoong Jesus. Unang Juan, versikulo 3, versikulo 22. Yung mga ginagawa po natin, dapat po ay papanalangin po natin sa Panginoon. Mga pagpapatawad sa kasalanan. Halimbawa po pa tayo nagkasala sa kapwa po natin, o tayo ay nagkasala. Marcos 11, verse 25. Mark 11, verse 25. Basahin po natin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Nangangahulugan po na para po tayo patawarin ng ating Ama, ay una nating patawarin ang ating sarili at ang ating kapwa. Hindi naman po pwedeng tumatawag tayo sa ating Lord, sa ating Panginoon, pero hindi po natin ginagawa ang kanyang kagustuhan. Manalangin po tayo sa kalooban ng Diyos. Unang Juan, kabanata 5, versikulo 14 hanggang 15. Magkaroon ng pananampalataya. Marcos, kabanata 11, versikulo 24. Santiago, kabanata 1, versikulo 6 hanggang 17. Ano po ba ang mga hadlang sa pananalangin? Minsan po tayong mga alagad o Kristiyano, hindi tayo makapanalangin sapagkat may mga hadlang. Mga suliranin sa pantahanan, kung tayo magulo ang ating tahanan, ang ating personal na buhay, ang ating pamilya, dito po tayo makapanalangin. Dahil iniisip po natin ang mga bagay na ito, yung mga pansamantalang bagay po. Unang Pedro, kabanata 3. Ang bersikulo po ay 1 hanggang 7. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumatalima sa salita ay mga hikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Sa verse 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, at pakundanganan ninyo ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Mababasa po natin dyan na nung una pa man, yung mga away sa mag-asawa, away sa mga anak, sa pamilya po, kung mababasa po natin yung unang Pedro 3, versikulo 1 hanggang 7, yung mga payo po upang
bago po magkatipon-tipon ng mga mananampalatayang Kristiyano sa isang dako o bahay-sambahan, ay naayos na po nila ang sarili nilang pamilya. Mahirap naman po manalangin na mayroon tayong away o mayroon tayong kagalit sa bahay. Kaya inaayos pa muna natin yung mga ganyan bago tayo ay lalapit sa gawain o sa sambahayan ng mananampalataya o sa church. Kakulangan ng pananampalataya. Kapag kulang po ang ating pananampalataya sa Diyos, di tayo naniniwala sa Diyos o sa kapangyarihan niya, nahihirapan tayo manalangin. Basahin natin ang Santiago 1, versikulo 6 hanggang 7. Santiago 1. Book of James po. Santiago 1, versikulo 6 hanggang 7. Atin pong basahin. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad na magkakabila-kabila. Sapagkat huwag isipin ng yaong tao na si tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pagpabago-bago po isip. O ngayon, nananampalataya ka sa Panginoon. Bukas makalawa, hindi na. Pwede po ba ang ganung pananampalataya? Kailangan po tayo mga alagad o anak ng Diyos, naturingang Kristiyano, tayo po ang kakitaan ng pag-asa ng sanglibutang ito. Tayo po dapat ang asin at ilaw ng mundong ito. Nasa atin po ang susi upang makakilala rin ang iba sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin po natin. Ano pa? Mga kasalanang hindi pinagsisisihan. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo nagkakamali. Subalit, may mga lihim ng kasalanan. May mga bagay na hindi pa naikumpisal sa Panginoon, na hindi pa isinuko o hindi pa tinitigilan. Yan po mga bagay na yan ang hahadlang po sa atin sa pananalangin po natin. Mababasa po natin sa Lumang Tipan, ating basahin. Akin na anak yung English version. Ito, basahin po natin sa English. Okay, Psalms 66 verse 66, 18. Basahin sa Lumang Tipan. Dito ka anak, dito. Basahin mo, oh. Dito ka, basahin mo. Hindi ka ba marunong magbasa? Dito ka. 18. If I had ignored my sins, the Lord would not have listened to me. Kumbaga, sinasabi dito na kapag ang kasalanan ay patuloy kong ginagawa, kapag ang kasalanan ay patuloy nating hindi titigilan, tayo din naman ay hindi papansinin ng Panginoon. Gusto po ba natin na mawala ang presensya ng Panginoon sa atin? Gusto po ba natin na mawala ang kaaliwan natin o kasiyahan natin sa Panginoon? At yung mga hindi natin pagpapatawad, Marcos 11 verse 25. Mga panalangin mali ang motibo. Santiago 4 verse 3. Naalala ko yung commercial po ng humiling po siya sa diwata ng ano ba yan? Crackers o pita. Ayan. Sports car daw, red ang kanyang ano. Pero pansarili po ang kanyang hangad eh. Nagbigay siya pero meron pa rin siya makasariling ano. Kaya hinati niya po. Hindi niya binigay ang buo sa matanda. Kaya binigay din sa kanya ng diwata yung kahilingan niya. Pero kalahati lang din. Just kidding lang po, just joking lang po na may aral din po doon eh. Ang aral po doon, siguraduhin po natin na karapat dapat po tayo sa ating mga hinihiling.
Halimbawa po, promotion. Halimbawa po, trabaho. Halimbawa po, magkakaroon tayo ng pera o material na bagay. Kung ang mga material na bagay o pamakasariling panalangin po natin ay maglalayo sa atin sa Kanya, o magiging hambog po tayo, ang pag-uugali po natin ay magiging hindi maganda, ay hindi po yan kalooban ng Panginoon para ibigay sa atin. Hindi po didinggin ng Panginoon ang ating panalangin. Ano po ang conclusion natin? Ang tunay na mananampalataya ay narapat makipagtagpo sa Panginoon, sa Diyos, sa araw-araw. Tayo po ay dapat mayroong kakitaan ng mga katangian na ito. Sasabihin natin tayo Kristiyano, subalit dapat makikita sa atin ang tuwi na ay nananalangin po tayo. Hindi naman po sinasabi natin dapat papakita natin na nagpe-pray po tayo, pero tayo lang po nakakaalam at ang Diyos na sa pamagitan ng ating pag-iisip, sa ating puso, na ating buhay, nananalangin po tayo. Ano ba yung pakikipag-ugnayan natin sa Ama? Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nakalalapit po tayo sa Panginoon, sa Diyos Ama, nang walang alinlangan, sapagkat ang Ama, ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak upang tayo makatawag muli sa Kanya. Sa pamagitan ni Jesus, binayaran na po ang ating mga kasalanan sa krus. Makakatawag po ulit tayo sa Kanya ng Ama dahil Siya po ang ating walang hanggang Diyos. Sinasabi sa atin na tayo hindi nakatatanggap o narinig po natin ang aral na hindi tayo nakakatanggap sapagkat hindi tayo humihingi. Dapat lamang po na humingi tayo sa ating Ama. Naalala ko po yung ebanghelyo na sinabi ng Panginoon na kayong mga ama, kayong mga masasama, binibigyan nyo ang mga gandang bagay sa inyong mga anak. Ang Ama pa kayang nasa langit, kapag humingi ng tinapay ang inyong anak, bibigyan nyo ba ng masama na bagay? Kung humingi ng isda, ahas ba ang ibibigay natin? Di ba po, malugod po nating, di ba po bilang ama, bilang magulang, ibibigay po natin ang anumang hingin ng ating anak sa abot ng ating makakaya. Kung tayong mga masama o makasalanan ay gusto natin magkaloob sa ating mga anak, higit sa lahat, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, lumikha sa tao, ay alam po ang ating pangangailangan, hindi pa man tayo humihiling. Alam niya po ang ating pagnanasa ng puso natin, hindi pa natin binibigkas. Bagamat ang gusto lamang ng Panginoon ay ang ating relasyon, ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mahal po tayo ng Panginoon at dapat lamang pong ibalik natin ang pagmamahal sa Kanya. At dito po magtatapos ang pansamantala ang ating gawain. Ating pong handugan ng awitin ng Panginoon minsan pa. Ating pong awitin ng Panginoon. Kantahan po natin siya para maalala po natin na siya po ay Panginoon at Diyos. Hello, mic check. Check mic. Praise the Lord. Medyo maulan po, bagyo po ngayon. Pero sa kabila ng bagyo, sa kabila ng ating pag-iisip, problema,
dinadanas po natin, pinupuri pa rin natin ang Panginoon. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Praise you, Lord. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Purihin ang Panginoon sa lahat ng oras. Purihin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa sangkatauhan. Sa kabila ng problema, sa kabila po ng sakit at karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon. Ang pag-asa po natin ay sa Diyos. Ang tulong po natin ay nanggagaling sa Diyos. Ang pagtatapos ng bagyo, ng mga problema, Panginoon lamang po ang lunas sa ating mga suliranin at problema. Isang araw tayo babangon, isang araw tayo ay tatawag sa Panginoon, magpapasalamat, abutin natin ang Panginoon at tayo'y kanyang yayakapin. Ang Panginoon ang hawak sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Purihin ang kanyang kaluwalhatihan, purihin siya. Kanyang pag-ibig ay walang katapusan, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Tunay nga po na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng takot ay problema ating ibigay sa Panginoon, sa kanyang kapurihan, magpakailanman. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Purihin siya. Hosana, purihin siya. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood.
I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Order you my key over the cloud. I will be still, know you, our God. Siya po ay Diyos, walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya niya pong butasin, kayang-kaya niya pong tayong tulungan sa ating mga problema. Tayo po ay laging tatawag, lagi po tayo mananalangin sa Kanya. Amen. At marami pong salamat sa Panginoon sa simpleng awit para sa Kanya. Atin po siyang papurihan sa Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng gawain. Walang hanggang Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami. Minsan pa naparangalan po namin ang inyong pangalan. Sa pamagitan po ng awitan, sa pamagitan po ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kaming manalangin palagi. May panahon pong mahina po ang pananampalataya po namin. May panahon po na nauuna po ang aming pansariling kaisipan. Subalit nawa, Panginoon, maghari po ang inyong kaisipan sa amin. Nawa po'y manampalataya po kami. Nawa po'y kilalanin ka po namin bilang Diyos. Hinihingi po namin ng kapatawaran ang aming mga nagagawang pagkakasala sa inyo. Kayo po ang maghari sa buhay namin. Patawarin po kami sa aming mga nalalamang pagkakamali. Tawanan po kami sa aming mga hindi pagkukumit sa inyo. Nawa, tulungan niyo po kaming manalangin sa araw-araw. Ito po ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat sa pakikinig sa gawain ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Jesus.